ay pinagdiriwang natin ang Micro-Insurance Month. Layo nitong paigtingin ang kahalagahan ng financial protection, lalo ng mga kababayan nating umaasa lang sa kakarampot na sahod. Pero ano nga ba ang micro-insurance at paano pwedeng makakuha ng ganitong benepisyo? Makakasama natin sa ating serbisyo ngayon si Insurance Commission Philippines Division Manager Gideon Joseph Operiano. At maaari kayong sumali sa aming talakayan, i-post lang ang inyong tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Sir Gideon. Good po, Okay, so Sir, una, pakipaliwanag po sa amin, ano ang ibig sabihin ng micro-insurance? Ano po ba ito? Ang microinsurance po ay isang uri ng insurance na para po sa low-income sector dahil sa premium na babayaran nila ay hindi po dapat susobra sa 7.5% ng current daily minimum wage po na worker sa Manila. Okay. So say for example, the minimum wage is 610, ang premium na po dapat nilang bayaran is only up to 45 pesos in order for them to have a microinsurance. So 45 pesos per month? Per day po yun. Per day. Per day yung babayaran nila. Okay. How is this different? Aside from yung minention mo na mas mababa yung halaga ng pag-avail nito, how else is this different from traditional insurance? Ito pong microinsurance ay mas pinasimple para sa sa low income sector natin at madaling maintindihan po nila. So and madaling pa-claim once na may nag-involve po na risk or may nangyari po doon sa insured. Okay, sinabi mo. Sige po. Okay. So ito pong microinsurance ay ginawa para lang ma-cater po natin yung mga nasa low income sector po. Okay, so sinabi mo nga po, this is really designed for the low income sector. Ibig sabihin, limited lang sa kanila ang pag-avail dito sa mga products na ito? Not necessarily po, Ms. Menchu, no? This microinsurance is available to all. But we designed, this microinsurance is designed for the low-income sector para mabigyan natin ng protection ang mga individual or pamilya nila na mas mababa yung kinikita nila sa araw-araw. Pero ano usually yung requirements? Kasi di ba with the regular insurance, parang katakot-takot na documentation ang kailangan. When it comes to micro-insurance, pag nag-avail ka dito, ano usually yung requirements na hinihingi? Usually po, Ms. Menchu, ano lang po ito, over-the-counter lang po ito sa mga distributors like Cebuana Llewellyn. Mabibili nila ito na wala pong masyadong requirements. Okay. Pero usually, anong types of products po ba ang pwedeng i-avail? Kasi like there's life insurance, there's accident. Ganon din po ba yung mga products that are available sa microinsurance? Ang most common na microinsurance product po na sa market natin ay yung this credit life microinsurance. Ito po ay ina-avail po ng isang individual pag meron po siyang utang sa microlending para poprotektahan ang credit niya once na may mangyari po sa kanya. And another is accident microinsurance product po, which is to cover the liability once the insured is na-accident po siya. Meron po bang maximum amount na pwedeng makolekta ng isang nag-avail nitong micro-insurance? Parang may ceiling po ba ito? Wala naman po, Ms. Menchu, no? Ang required lang talaga is that the premium na i-avail po dapat na isang tao must not go beyond the 7.5% as mandated by the insurance code. Okay. Ano po yung mga benepisyo na pwedeng makuha kapag may micro-insurance? Kasi karamihan sa atin, di ba, parang iniisip natin, napakamahal naman yan. Di ba? Ano bang benepisyo niyan para sa akin? Yung micro-insurance po, it depends po doon sa policy na kukunin po ng isang individual. So say for example, ang kukunin po niya is to protect his business. Halimbawa po, ang sari-sari store, may nangyari po sa kanya. Yung microinsurance po ang magko-cover po noong liability or yung damage po na sustain po ng sari-sari store. So in other words,
So in And other also for life, yes. So in other words, sir, kapag merong aksidente or merong sunog or whatever na sakuna, covered yung ating mga pag-aari, ari-arian at Yes. syempre yung person na din natin, no? Yes po. Yes po, Ms. Nancy. Alright, marami pa tayong pag-uusapan kasama si Insurance Commission Philippines Division Manager Gideon Joseph Operiano dito lang sa newsroom ngayon sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan pa rin natin ang kahalagahan ng micro-insurance. Kasama si Insurance Commission Philippines Division Manager Gideon Joseph Operiano. So sir, sino-sino po yung mga accredited na magbenta ng micro-insurance products? According po sa data po namin, Ms. Mention, all regulated insurance companies and mutual benefit associations can sell micro-insurance products. Okay, pero So paano? dapat po sila sa amin bago sila magbenta po ng micro-insurance. So dapat registered sila sa inyo. Pero paano po ba malalaman kung legit ang mga nagbebenta? Meron bang mga red flags na dapat bantayan ng ating mga kababayan? Hindi po namin maisa-isa ma'am ang ang pagbabantay or pero ang tao can directly use the website of the Insurance Commission to check whether the company is legitimate or not. So makita po nila doon kung may lisensya po or wala po yung insurance companies or yung mutual benefit association. Okay, so that is the way to verify. Punta lang sa website ninyo at hanapin yung pangalan nung nagbebenta ng insurance sa kanila. Okay. Pero ngayong National Micro Insurance Month, no, ano yung mga programa po ninyo para hikayatin ang ating mga kababayan? Meron po kaming mga aktibidad in line with the Micro Insurance Month upang maparating sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng microinsurance. So sa katunayan nga po, napag-conduct po kami ng mga awareness programs, katulong ang mga LGUs sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Meron po kaming ginawang forums upang talakayin mga mahalagang issues at development ukol sa microinsurance. Okay. And how has the reception been dun sa ating mga low-income communities dito sa microinsurance? Receptive po ang ma'am, the low income sector is have the positive reaction towards this product, no, kasi ang nakikita po nila na mas malaking bagay po ito, nakakatulong sa kanila kasi napoprotektahan po yung buhay nila and yung livelihood po nila. Alright. Kung meron pang mga katanungan ng ating mga kababayan, saan po kayo maaaring makontak? Ang Insurance Commission po ay maaring ma-contact po sa www.insurance.gov.ph. Maaari din po kaming matawagan sa aming hotline, 8523-8461, local 110. Or pwede nyo pa kaming bisitahin dito sa 1071 UN Avenue, Ermita, Manila, at ang aming district office sa Davao at Cebu po. Okay, maraming salamat. Insurance Commission Philippines Division Manager Gideon Joseph Operiano.